Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya tungkol sa ruling ng ating Korte Suprema na labag sa batas ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Sindanya na Supreme Cuddler o Protector ang Supreme Court. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Mabigat ang paratang ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya ng kanyang inakusahan ang Supreme Court na ito ay Supreme Cuddler, protector ni Vice President Sara Duterte dahil ipinasya nito na null and void ab initio o walang bisa mula sa simula ang mga articles of impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senate. Ang fourth articles of impeachment na ipinasa sa Senado ay ipinagbabawal sa ilalim ng one-year rule ng Article 11, Section 3. Dahil dito, hindi nagkaroon o nag-acquire ng jurisdiction ang Senate over the impeachment proceedings. Bago natin bigyan ng reaksyon ang pahayag ni Sindanya, panoorin muna natin ang kanyang video. Gaya ng makulimlim na panahon, madilim din ang ating demokrasya. Binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon, binaliwala ang sarili nilang mga desisyon. Binaliwala ang separation of powers para lang protektahan ang vice-presidente. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan sa sambayanan. A disastrous day for Philippine democracy. Sinabi ni Sindanya na madilim daw ang ating demokrasya dahil binaliwala ng Supreme Court ang Constitution, binaliwala ang sarili nilang decision, binaliwala ang separation of powers para lang protektahan ang Vice President. Congressman Sindanya, hindi madilim ang demokrasya sa Pilipinas. Umiiral ang demokrasya sa atin. Bakit ko sinabing umiiral ang demokrasya sa atin? Ikaw nga, ipinahayag mo ang iyong opinion tungkol sa ruling ng ating Korte Suprema. Walang nagbabawal sa iyo. Ipinahayag mo ang iyong opinion. Inatake mo pa nga ang Korte Suprema sa iyong bias na opinion. Ang iyong pananaw ay nakapokus lamang sa iisang bagay. Para kang kabayong humihila ng karitela. Alam mo yung kabayong humihila ng karitela? May piring sa mga mata. Parang isa lang ang tingin. Ganon ang tingin ko sa iyo. Isa lang ang iyong focus. Isa lang ang iyong tingin. Na ikaw at iyong mga kasama ay tama. At ang mga hindi sumasang-ayon sa iyo ay mga mali. Pati mga justices ng Supreme Court, pinaratangan mo pang cuddler. Masyadong mabait sa Vice President. Sabihin mong cuddler sila dahil hindi pabor sa iyo ang kanilang ruling. Alalahanin mo, unanimous, nagkakaisa sila. Walang isa sa kanila ang hindi sumang-ayon sa ruling na sinulat ni Justice Marvick Leonen. Hindi naman isang pipitsuging abogado si Justice Leonen. Siya ang dating dean at professor ng batas sa University of the Philippines College of Law. Nagtapos siya ng AV Economics degree, magna cum laude, mula sa School of Economics. At nagkamit din siya ng Master of Laws degree mula sa Columbia Law School ng Columbia University sa New York. Naging dean siya sa College of Law sa University of the Philippines. At tandaan mo, Congressman Sindanya, hindi naman si former President Rodrigo Duterte ang nag-appoint sa kanya bilang justice ng Supreme Court. Si dating Pangulong Benigno Aquino ang nag-appoint.
siya ang humirang kay Justice Lunen bilang Associate Justice ng Supreme Court. Siya ang pinakabatang magistrate na inappoint since 1938, kaya ang iyong paratang ay walang kabuluhan. Maliwanag ang sinabi ng Korte Suprema nang ipaliwanag nito na hindi iginigiit ng Supreme Court na nangingibabaw ito sa mga co-equal branches ng government. Hindi sinabing ang Supreme Court ang siyang nangingibabaw sa legislative o executive branch ng pamahalaan. Ini-interpret lamang ng Supreme Court ang provision ng Constitution. Ito ay kanyang constitutional na kapangyarihan upang matukoy o makita kung merong matinding pang-abuso o tinatawag na grave abuse of discretion, nakatumbas ng kakulangan o labis na jurisdiction o lack of jurisdiction or excess of jurisdiction na ginawa ng ibang branch or instrumentalities ng government at para magsagawa ng mga hakbang sa pagwawasto upang itaguyod ang supremacy ng pangunahing batas ng ating bansa, which is the Constitution. Maliwanag ang pahayag ng Korte Suprema na hindi nila tungkulin na paboran ang anumang resulta ng politika. Ang sa kanila ay tiyakin na ang politika ay nakabalangkas sa panuntunan ng makatarungang batas. Para sabihin mong ang Supreme Court ay supreme cuddler kay VP Sara, ito ay isang pahayag ng isang taong makitid ang isip. Kung cuddler ang Supreme Court kay VP Sara, meron bang pagpapasya ng Supreme Court na pinawalang sala ang Vice President? Wala. Ang ginawa lang nito ay ipinasya kung ang proseso sa ginawang impeachment ay naayon sa ating saligang batas at nakita ng mga justices na labag sa Constitution ang kanilang ginawa. Wala ni isa sa kanila ang nagsabing ang prosesong ginawa ay naayon sa saligang batas. Wala. Lahat sila ay nagsabing hindi naayon sa saligang batas. At kung may inabando naman ng doktrina sa mga nakarang panahon, may kapangyarihan ng Supreme Court na baguhin o talikuran ang mga naunang decision nito, lalo na kung may mabigat na dahilan, tulad ng pagbabago sa mga pangyayari o kaya'y pagkilala ng pagkakamali sa mga original na decision. Katunayan, alam mo naman siguro, kamakailan lamang tinalikuran o inabandona ng Korte Suprema ang tinatawag na second place rule, isang judicial na doktrina na sa loob ng mahigit isang dekada, pinahintulutan ang pangalawa sa pinakamataas na nakakuha ng votes na iproklama na nagwagi kung sakaling ang unang pwesto ay disqualified o napatunayang hindi karapat-dapat. Idiniklara ng Korte Suprema ang doktrinang binanggit ay walang basihan sa batas, walang provision sa batas na nagpapahintulot sa mga proclamation ng second placer kapag ang nanalo ay disqualified o kaya itinuturing na hindi karapat-dapat. Ang naturang aksyon ayon sa decision ay nagpapahina sa pagpili ng mga tao sa bawat halalan at sumasalungat sa Constitution na karapatan ng mga tao sa paghalal ng kanilang gustong ihalal. Ang payagan ang isang taong hayagang tinanggihan na manungkulan ay ang pagpapawalang bisa sa pinakadiwa ng demokrasya. Sa madaling salita, ang Korte Suprema ay hindi nakatali na sumunod sa mga nakaraang desisyon nito. Ito ay may authority na pawalang bisa ang sarili nitong mga naunang desisyon kapag sa tingin nito ay kinakailangan. Kaya Congressman Sindanya, huwag mong akusahan ang Korte Suprema na cuddler o masyadong mabait kay VP Sara. Ginawa lamang nito ang kanilang constitutional duty na lahat ng mga legal na issue na kinasasangkutan ng mga paglilitis sa impeachment ay napapailalim sa judicial review.
Anyway, Congressman Sindanya, mari ka pa rin maghain ng another impeachment laban kay Vice President after the one-year rule. Siguro naman, meron ka ng lesson sa susunod na paghain. Meron na kayong lesson na sundin ang proseso na naayon sa ilalim ng ating saligang batas. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod. Please like and subscribe. Bye-bye!